Ito yung kinita ko for the last 12 months. So, 716. Hey guys, welcome sa ating webinar. Supposedly, webinar ito, no, na gaganapin natin kung saan ituturo ko sa inyo kung ano yung freelancing, kung paano maging virtual assistant. Kaso, naisip ko na baka hindi siya mag-work, no? I mean, ang dami ko nang natulungan, naturuan, and most of them is hindi nagtutuloy sa freelancing, no. So may mga iba't ibang reasons. So yung iba sinasabi nila hindi sila para sa freelancing. Yung iba sinasabi nahihirapan silang maghanap ng clients, no. And ang ginagawa ng karamihan is ganito, a-attend ng setup ng webinar or mag-enroll ng course or magpapa-coach, no. And ang nangyayari is after nun, hindi naman nagte-take ng action. So, here's the thing na gusto kong ipaunawa sa inyong lahat, no. So, instead of doing a webinar, no, a one-time, big-time webinar, naisip ko na what if kung mag-conduct tayo ng challenge? Kung sa step-by-step process, gagabayan natin yung mga gustong pumasok. So, ito guys, itong ginagawa natin is libre lang to. Wala kayong babayaran dito. And, paano mo makapasok, no? Siyempre, ang requirements natin is kasama kayo dun sa Discord community natin. Pangalawa is meron kayong mga equipment kagaya ng laptop, computer. So, yun yung makailangan nyo handa. Internet, syempre. And para maging part ng challenge na to, no, ang magiging setup natin is every week, no, or next week. So, starting, ano na ba yung date ngayon? So, 10. So, siguro starting September 11. So, check natin. September 9, 10, or tama. So, starting 11, mag-aano tayo? Magbibigay ako ng bagong module kung ano yung mga gagawin nyo, no? So, para sa ating intro, no, gusto ko muna kayong i-orient sa kung ano yung mangyayari, no? Kung ano yung mga expectations, ano yung mga gagawin. And I need your commitment here. So, hindi naman commitment na maglalaan kayo ng malaking oras. Ang pinaka-commitment na hinihingi ko sa inyo is mag-take kayo ng actions, no, sa mga gagawin natin. So, along the way, kung may mga questions kayo, kung may mga clarifications kayo kung paano i-execute yung process, open ang ating Discord community. May mga admins tayo dyan na nakaantabay. And, ayun, make sure na belong kayo dun sa group or part kayo ng group. And kung hindi naman, no, ilalagay ko na lang somewhere. Kung sa YouTube to, nandun sa description. And kung sa TikTok naman, check nyo na lang dun sa may link ko sa aking bio. Okay? So, before that, gusto ko muna ipakilala yung sarili ko. I'm Eli Gutilban, so I'm a search engine optimization consultant at Exceed. So, Exceed is more on a company here in Philippines. And ang ginagawa ko ron is full-time consultant ako. Pero before that, just want to share my story with you. Nagsimula ako sa freelancing, I think 4 years ago. And through platforms yun, no, Upwork. And nag-upskill ako. So, kumuha rin ako ng mga clients sa labas, no, sa mga Facebook groups, sa LinkedIn, etc. So, gusto ko lang ipakita ko ano yung kinita ko. So, ito yung kinita ko for the last 12 months. So, $12,000. Convert natin. So, 716. So, syempre, may mga fee pa yan na binabayaran, no? So, yung fee na yun, maliit lang naman. Hindi yung fee na yun napupunta yun either sa bank, no? Sa bank or dun sa parang service fee na tinatawag nila. So, parang mga 0.99. Wala pang $1. So, ganun lang siya. So, syempre, nagmamatter yan pagdating dito sa Pilipinas dahil nag-iiba na yung conversion, no? So, alam nyo naman yung galaw ng dollars. Minsan 54, minsan 55, minsan 56. So, ganun siya. So, wag niyo akong tawaging coach. Hindi ako coach. Hindi ako guru. Hindi rin ako senpai or kung ano man. So, tawagin niyo lang akong Ellie. And my mission here is, syempre, makatulong, no, sa proper way kung paano pumasok sa freelancing.
Alright, so kung makikita nyo rito sa diagram, no, na, or dito sa table, makikita nyo rito, ito yung typical na ginagawa ng karamihan, no. And part of it is, yun, yung research, study, practice, or yung iba sa inyo mag-enroll ng course, ganyan. And after mag-enroll ng course, so syempre yung mga course na yun, papanoorin nyo, ganyan, step by step. Then, after nun, kapag let's say, nandun kayo sa kalagitnaan, minsan nakakatamad, no? Nakaka-boring. So, what if gawin natin siyang chunk size, no? Or yung minimal clips lang, no? Maliliit na clips lang. So, ang pinaka nakikita kong problema is, alam niyo yun, kahit anong gawin kong alam niyo yun, kahit anong gawin kong work, pero at the end is, kapag hindi ka talaga nag-take action, walang mangyayari. Pero what if may ituturo ako sa inyo, no? Ibang strategy. So, ang nangyayari kasi, di ba, research, study, practice, then hanap ng clients, no? So, yan yung typical way. So, what if gawin nating clients muna, then tsaka tayo magre-research, mag-study, and or magpa-practice. So, hindi ko sinasabi na mag-fake it till you make it kayo, no? Kasi magiging totoo naman kayo sa kung ano yung gagawin nyo. So, ngayon, ganito, no? Kapag nakakuha kayo ng clients, tapos, let's say, virtual assistant ang ino-offer nyo, no? So, mas mai-encourage kayo, and I believe mas mai-encourage kayong mag-aral, mag-upskill, mag-research, mag-study, mag-practice. Bakit? Kasi merong nakasalalay sa inyo, no, na kliyente. Meron kayong business na sinusuportahan or meron kayong company na tinutulungan. And I believe na mas magiging effective yon, lalo na kapag nandun yung pressure, nandun yung yung expectations. Kasi kapag dito, kung titignan nyo sa typical, no, dito, let's say, bumili ka ng course, no, yung course, pwede mo siyang balik-balikan kahit ilang buwan mo gustuhin. Kasi binayaran mo naman na yun, Wala naman ang kaso yun. Unlike dito, ikaw na yung binabayaran, no. So, ang kagandahan dito, naniniwala ako na binabayaran ka na, nakakapag-upskill ka pa, nakakapag-aral ka pa, natututo ka pa, at the same time, nabibigay mo yung mga kailangan ng clients. So, question, what if na hindi mo mabigay yung, or hindi mo ma-meet yung expectations ni client, no? So, I believe na kung ikaw yung tao na, alam mo yun, pumipetics lang, hindi susumikap, hindi nagre-research, hindi mina-maximize yung resources, talagang mangyayari yan. No, bakit? Kasi lahat naman nandun na sa internet, lahat naman nasa YouTube na. So, alam ba, mag-search lang kayo dyan ng how to be a virtual assistant. Ang dami nang lalabas dyan di ba? So, dito sa channel ko, ang dami ko nang tinuro, ano na yung mga ginagawa ng virtual assistant. No? So, hindi siya magiging dahilan para hindi mo ibigay yung best mo or para hindi ma-meet your expectations ni client. Pero syempre, pag-aaralan din natin kung paano maging virtual assistant. Pero for this week, ang challenge ko sa inyo is maghanap ng clients. Yes, maghanap na ng clients. So, paano nyo gagawin yun ngayon, no? So, pwede tayo mag-start within your circle or yung mga taong malalapit sa inyo, no? Ang tingin kasi ng karamihan pagdating sa freelancing, dollars agad, no? Dollars agad, then dollars agad, then ibang bansa agad, no? And doon tayo minsan nahihirapan, no? Minsan nagja-jump tayo kagad into something greater, or nagja-jump tayo kagad, hindi natin dinadaanan kung ano yung process. So ngayon, meron tayong pwedeng alternatives na baka pwedeng makatulong sa atin. So, yun yung sinasuggest ko, no? Start within your circle. So, paano mo gagawin yun? So, i-check mo yung family, yung friends, yung network mo. Kung isa sa mga family mo merong business, or isa sa mga friends mo merong business, or sa network mo may mga business, silang hinahawakan, try mo silang i-reach out. Medyo nakakahiya lang to, no? Nakakahiya in a sense na, alam niyo yun, mag-aalok kayo or mag-offer kayo ng assistance sa kanila. And minsan may mga taong ganun, lalo na yung mga introvert. And ako personally, introvert ako. Sobrang hiyang-hiya akong mag-ask ng assistance or help sa ibang tao. And alam nyo kapag ganun yung mindset nyo, no, mahihirapan talaga kayong pumasok sa freelancing. So may mga ibang job na nag-o-offer ng alam nyo yun, ng mga pang-introvert na job, kagaya ng, halimbawa, mag-chat ka lang, ganyan. Pero
hindi siya ganun kalaki yung bayad, no? Pero unlike dito, kung gusto mo maging virtual assistant, ito yung sinasabi ko sa'yo, kailangan mo talagang kapalan yung mukha mo. So, paano natin gagawin yun, no? Start within your circle, family, friends, network, and ano yung pro bono? So, pro bono, ito yung tinatawag natin na libre lang muna yung service nyo. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo siya gagawing libre. I mean, kung gaano siya katagal, no? So, let's say, for one month, no? Or 2 weeks, no? Mag-o-offer kayo ng service nyo in exchange of portfolio, reviews, and experience doon sa friends, families, or network nyo. 'Di ba? So, ang gagawin nyo lang, kailangan nyo lang sila i-reach out, laksan nyo lang yung loob nyo ng kaunti. Kailangan nyo lang bumalik sa mga friends list nyo, and i-check kung sino yung may mga business doon. So, maraming nagre-real estate dito, no? Sa Pilipinas, and I believe baka isa sa mga kamag-anak nyo, pwede nyo i-reach out regarding sa real estate. Sabihin nyo na kayo magmamanage ng Facebook nila. So, social media management na yon, no? So, ngayon, ang gagawin mo para sa portfolio, yung reviews na makukuha mo, yung mga ginawa mo doon para tulungan yung, let's say, yung friends mo or yung family mo, is i-compile mo yun ngayon, no? Then, pag na-compile mo na, pwede na yung maging portfolio. So, okay na yung portfolio mo, yung reviews mo, kapag nagustuhan, or most of the time, nagugustuhan naman yan kasi libre na nga, wala na silang babayaran, nakatulungan mo pa sila. So, yung reviews, check. Yung experience, check na rin natin yan. Kasi, all throughout the process, no, the more na ginagawa mong isang bagay, the more na nagkakaroon ka ng experience. Alright, so ito, no, pagdating sa mga bagay na bagay tulad ng pagkuha ng clients, no, ako naniniwala ko merong tatlong tinitignan ang isang possible client para i-hire ka niya or bumili ng service or ng produkto mo. Number one dyan is someone they know. Pangalawa is they like. And pangatlo is their trust. So ngayon dito, sa know, ibig sabihin, alam or kilala, di ba? So, kung sa friends nyo, hindi ba kayo kilala ng friends nyo? Sa family nyo, hindi ba kayo kilala? For sure, kilala kayo. So, check na natin yung know. Or kung dun sa network nyo, hindi nyo siya masyadong kilala pero, ano ba, kumbaga friends lang kayo or may connection kayo. So, mas madali mo nang may i-reach out siya since matagal naman na kayong friends or nasa list, no? And, ang kagandahan dun is, bukod sa yun nga, i-offer mo sila ng service is, ano ka lang, within the reach ka lang, no? Or pwedeng sa Facebook, Instagram. So, yan. So, check na natin yung know. So, ibig sabihin, kilala ka na nila or familiar na sila sa'yo. Like, so, syempre, kapag nabigay mo yung deliverables or yung output mo, let's say, natulungan mo yung isang business. So, for sure, magugustuhan ka niyan, magugustuhan yung gawa mo. And, mind you guys, hindi lang to about sa work na binibigay nyo, no? Part of the process is yung kung paano kayo makitungo sa kanila. Kung paano kayo nagiging reliable doon sa mga clients nyo or possible clients nyo. Kung paano kayo kadaling i-reach out, kung nagre-reply ba kayo as soon as possible, kung meron ba kayong time management. Mga ganong bagay. So, lahat ng mga factors na yun, hindi lang more on about skills. Tandaan nyo na part nun is yung pakikitungo. And syempre, kapag nagustuhan ka na nila, madali mo na lang makukuha yung trust nila or yung tiwala nila sa'yo. No? So, maganda rito sa setup na ganito is yung clients na yon is pwede nyo ma-convert into full-time client. So, since nag-offer kayo ng libre, so more on trial package or free taste, kumbaga, ipapakita nyo sa kanila kung gaano kayo or kung gaano kayo ka-capable, no? At kung gaano kayo ka-reliable. Then eventually, pag nakita nila yung worth mo, kung ano yung natutulong mo sa company, baka i-hire ka nila, no? So, hindi natin alam. Pero, ang pinaka ano pa rin dito is yung magte-take tayo ng action. Okay, so, setting up your profile. So, pag-uusapan na lang natin to sa bukas and ihahanda ko to, no? Pero for now, here's the challenge, no? Ang challenge sa inyo guys is mag-scan kayo sa mga friends nyo, sa mga family nyo, members nyo, or kung may LinkedIn profile kayo, no? Mag-scan kayo doon na mga pwede nyong i-reach out.
Then, ano lang wag nyo muna silang i-reach out, kumbaga i-add nyo lang, no? Halimbawa, let's say sa real estate industry. So, may mga listahan naman tayo ng mga industry dyan na pwede nyo i-reach out eh. So, i-add nyo lang, wag muna kayong mag-message ng kahit na ano. So, yun, more on connection lang muna. And, kita-kits tayo sa susunod na module. So, kung umabot ka sa part na to, i-comment mo na I am excited. Para makita ko din, no, kung pa-participate ka ba or kabilang ka ba dun sa ginagawa natin. So, yun lang and see you bukas para sa ating panibagong video.